Barangay Monthly Reports. Ano-ano ba pinapasa natin monthly? Pare-pareho ba tayo? Hi everyone! Welcome back to my channel. This is your Momsick Ems. At kagaya po ng dati, hayaan niyo po muna ipakilala ko sa inyo ang aking channel. So ngayon mga kasek, ang video kong i-prepare sa inyo ngayon, yung ginawa ko, yung tungkol po sa mga reports na ginagawa natin ng monthly sa ating mga barangay. So bilang mga sekretary ng barangay mga kasek, diba, meron tayong mga ipinapasa sa DILG mga monthly accomplishment reports o yung tinatawag nating mga monthly reports. Actually mga kasek, iba-iba diba ang ating mga ipinapasa sa DILG? Meron tayong monthly, meron tayong quarterly, meron tayong semestral, at saka meron tayong annual. Pero sa video ginawa ko ngayon mga kasek, ang aking pong i-share ngayon yung tungkol po sa mga monthly reports. Ano nga ba ang mga reports na ipinapasa natin kada buwan? Mga moms, mga kasek pala, sorry. Ang tanong mga kasek, pare-pareho nga ba tayo ng mga ipinapasa nating reports every month sa ating mga DILG office? So, isa-isahin po natin mga kasek kung ano nga ba yung mga monthly reports na ipinapasa namin. At yun yung isi-share ko sa inyo ngayon. Malay nyo magkatulad tayo. Ang number 1 po na unang pinapasa ko sa DILG, yun po yung accomplishment report. Ayan, ito po yung form. Pakikita ko po sa inyo. So, dyan po sa report na yan, yung Barangay Monthly Accomplishment Report, dyan po ay nakalagay ko ano yung pecha, kung anong month itong ating accomplishment. So, ang nakaprepare ko po dito ngayon, yung month ng July, which is kapapasa ko pa. So, ang nakalagay po dito mga kasek ay ang Part 1, Projects, Activities Undertaken, yan, Executive Power of the Sangguniang Barangay. So, nandyan po siya, mababasa nyo. Bali, ang yan po yung Part 1, tapos, actually, ito po ay naka-Excel. So, name and description of projects and activities undertaken. Then, sa next column, date started and completed. Next column, cost, fund source, at saka yung remarks. So, ano po ba yung mga detalye dito na mga descriptions? So, ano po yung mga name or descriptions of projects or activities undertaken po? Dun po sa first column. So, ito po yung mga barangay monthly activities or regular activities ng barangay. So, dito po nakapaloob yung mga Barangay Peace and Order Committee meeting. Ayan yung mga barangay-based institutes po natin, kasama po sila. So, Barangay Anti-Drug Abuse Committee meeting, Barangay Solid Waste Management Committee meeting, BDRRM meeting, at Barangay Cleanup Activity or Barkada. Po dyan mababasa kung ano pong month nag-start. So, ayan. At saka ano rin pong month, ano pong date ng nakumpleto. So, for example po, kami nag-session po nitong last session ng July is July 20. So, ayun. July 20 po ang started and completed din po ng July 30. Ay, July 20, sorry. So, saan po galing yung cost? Ano pong cost? Wala po akong nilagay. Yung fund source, self-help po. Kasi po kami sa barangay, meron po kami kanya-kanyang schedule ng aming merienda. So, ang nakalagay po dito ay self-help kasi umiikot po yung schedule. For example po, nagsimula kay Kapitan, next sa first kagawad, second kagawad, and so on and so forth. So, yung ganun po. So, wala kaming ginagasta na galing sa barangay fund. Then, ang remarks po ay completed. So, dun po sa special activities conducted, ayan. Ito po yung barangay road clearing operation. So, inilagay po namin siya sa special activities conducted dahil hindi naman po siya, wala po siyang session na ginagawa. So, yun, ang barco report ay ginagawa din po namin once a month. Ayan, at nakalagay nga po dito sa barangay accomplishment report monthly ay ginawa po namin ito ng July 13. So, ayun. Nakalagay po dyan ay completed. Wala po kaming ginastos sa merienda kasi self-help din po yun. Pero hindi ko na po nalagyan ng self-help.
Then yung isa pa po namin nilalagay sa special activities conducted ay ang BPOC night patrolling ng mga barangay tanod. Okay, punta po tayo sa part 2. Ayan, yung local legislation, ayan, legislative power of the Sangguniang Barangay, resolutions, and ordinances passed or enacted. Meron po kaming nagawang barangay resolutions, ayan, bali 4 po. So makikita niyo po dyan, ayan, 4 po, naipasa na po namin ito. Then sa kabilang part po nito, sa kabilang side ng column, ayan, Sangguniang Barangay sessions, ayan, meeting conducted, ayan. So, ang month po ng July, ayan, meron po tayong regular session na 2, isa pong July 6 at saka isang July 20. So, 11 po yung present. Ayan, wala pong absent. Then, nagkaroon din po kami na special session. Kaya, inireport ko po yung special session kasi yung mga barangay resolutions po ay doon po namin ginawa nung nag-special session po kami. So, halimbawa po na naggumawa kayo ng special session na wala naman kayong ginawang mga resolutions or ordinances, kahit hindi nyo na po siya i-report dito sa Barangay Accomplishment Report. Kailangan lang po natin siyang i-report kapag ginawa po natin ng barangay resolution sa araw ng special session. So, dito po sa special session na to, meron po kaming isang absent, yun po yung aming SK dahil nag-aaral po siya. And sa part 3 po ay nakalagay po dito yung quasi-judicial functions of the barangay. So, ayan, mga kasek, nandito po sa first column yung types of dispute kung saan nakapailalim po dito yung criminal case, civil case, o iba pa. Sa second column naman po yung file, kung ilan po ang criminal case, kung civil case yung na-i-file sa barangay, at ilan po yung na-settled. So, dun sa baba naman pong part, ayan, nandun po yung name, descriptions of projects and activities undertaken. Dito po, inilagay po namin yung Lupong Tagapamayapa monthly meeting. Ayan. Bali, nandun din po yung date, kung kailan nag-started at kailan po completed. At yung cost ng nagastos namin sa session, sa meeting, at saka yung remarks po. Dahil wala pong nagastos kami, at sariling gastos nga po, self-help po ang inalagay. At sa pinakababa naman po nitong part, ito po ay nakalagay kung sino ang nag-prepared. Ayan. So, bali po, nandito na po yung pangalan ng buong council, secretary at saka treasurer. So kailangan po pirmahan lahat yan. At dun po sa kababaan ay ang pirma naman po ng aming DILG officer. So ano pa po, maliban sa Barangay Accomplishment Report ang aking mga ipinapasa. Maliban pa po doon, ayan, kasama po, di ba gumagawa po tayo ng twice a month session ng Barangay Council. So yun, kasama po yung minutes of the meeting ng session ng Barangay Council. So 2 po yun, first and second session. At pagkatapos po nun, mga kasek, di ba po, na-share ko na po sa inyo kung paano ko po ginawa yung monthly minutes of the meeting ng mga barangay council. So, hindi ko na po i-share ngayon dito. Pero kung gusto niyo pong, dun sa mga bagong sekretary, ayan, kapag hindi niyo pa po siya napapanood, ayan, nandyan lang po, pakihanap lang po yung mga videos. Bali, 2 videos po yung ginawa ko para dun po sa monthly accomplishment report. So mga kasek, yung susunod po na i-share ko sa inyo kung ano po yung mga kasama ng mga ipinapasa ko po sa ating DILG office na monthly accomplishment report. So kasama nga po doon yung mga BBIs, barangay-based institutions. Ayan, una po doon ay ang BADAC or Barangay Anti-Drug Abuse Council. Next po yung Barangay Ecological, Environmental and Solid Waste Management Council. Then yung number 3 po, yung Barangay Peace and Order Council. Then yung Barangay Disaster Risk and Reduction Management Council. Ayan, bali 4 po yung BBIs doon. Then kasama din po yung Lupon na tagapamayapa or Tarungang Pambarangay. Kailangan din po kasi namin magpasa din ng minutes ng session ng mga Lupon tagapamayapa, yung Katarungang Pambarangay. So kasali din po yun, pang 5 po yun sa ipinapasa namin. At maliban pa po doon, meron pa po kaming isinasama sa ipinapasa. Yun po yung BADAC watch list at saka yung monthly info report.
Yan pong yung dalawang report na pong iyan at saka yung, ayun, nagpapasa din kami ng monthly, pero magkakaiba po yung date nila mga kasek ha. Ayan, kasama din po pala sa ipinapasa namin yung report po na sinasubmit namin sa trial court. Ito po yung mga cases na pumapasok sa barangay, kung ilan po yung case. Bali nakalagay po doon kung ano pong mga kaso. So ipakikita ko rin po yung form sa inyo mamaya. Ito po yung KP Transmittal Report. So, bali ang ipinapasa po namin, kasama po sa DILG, ayan, nagpapasa din po kami sa PNP, ayan, yung sa trial court, isinasama din po namin na ipinapasa sa PNP. Ayan. Ang ipinapasa po namin sa Municipal Police Station po ay ang Badak Watch List at saka yung monthly info report. Yung nandun po nakalagay kung ano po yung mga incident na nangyayari sa barangay ng mga kaso. So, maliban pa po doon sa transmittal na ipinapasa sa trial court, kasama din po yung monthly info report na ipinapasa sa PNP. So, ayan. Isa-isa na nasabi ko na po sa inyo. At meron pa po, ipinapasa din namin sa DILG. Iba pa sa DILG, nagpapasa rin po kami sa DSWD. At ito po yung kasambahay master list. So, yun lahat po na yan, ang mga sinabi ko sa inyo, lahat pong iyan ay kasama po sa mga reports na ipinapasa namin monthly. Di ba po ang dami mga, kasi kaya pagkatapos po ng session namin sa barangay, ayan, inuunti-unti ko na pong gumawa ng mga minutes of the meeting. Ayun po yung mga pinapasa sa DILG, sa PNP, sa DSWD, at saka sa trial court. So, ngayon mga kasek, ayan, ipapakita ko naman po sa inyo yung lahat na mga sample ng reports na ipinapasa ko, lahat ng mga minutes. Ayan, iisa-isahin ko po sa inyo ngayon. Ayan, kagaya po nitong Barangay Anti-Drug Abuse Council minutes. So, ayan, nandyan yan. Ganon din yung Badak watch list. Ayan, kung saan tinakpan ko po yung mga names nila for privacy purposes nila. Then, sumunod po yung Barangay Disaster Risk and Reduction Management Council minutes. Ayan. Kasama din po yung Barangay Environmental Solid Waste Management Council minutes. Ayan. Then yung kasambahay reports. Diyan po sa kasambahay reports, monthly din po pinapasa. Kasama po yan. Nandiyan po yung mga names lahat ng mga kasambahay ng bawat household dito sa barangay. Then, next po yung Lupon Tagapamayapa meeting, yung minutes ng kanilang meeting. At yung sumunod po yung monthly info report. Ayan, kasama po niyan yung Barangay Peace and Order Council monthly minutes. Ayan, hindi ko yata na-share yung picture ng BPOC minutes. Then ito po yung sumunod yung first time job seekers. Ayan, kasama din po sa report natin monthly yan. Then yung sumunod, yung barko, ayan, barangay road clearing operations. Ayan, nandyan po yung mga pictures lahat. Then, last po, yung KP transmittal to court. Yan po yung pinampasa natin sa court na mga cases. So, ma'ams, meron pa tayong nakalimutan, yung hapag. Ayan, yung hapag po, hapag garden, yan po yung tawag na gulayan sa barangay. Ayan, monthly din po tayo nagpapasa ng hapag report. Ayan, dyan po nakalagay kung ilan po yung mga inaning gulay o mga fruits, lahat po ng mga pananim sa gulayan sa barangay. Nakalagay din po dyan kung ilan po yung receiver, kung sino po yung mga tumanggap ng mga inaning gulay. Kung wala po, nakalagay po na wala. So, ayan mga kaset, nandyan po lahat yung mga sample pictures ng mga docs na ipinapasa namin. Siguro po hindi tayo magkakatulad, pero kung halimbawa po magkakatulad tayo, ayan, nandyan lang po. At dun po sa mga bagong secretary, ayan, kung kailangan nyo po ng mga copy, ng mga minutes na nandyan, ayan, just comment down below lang po para ma-share ko rin po sa inyo. Magawa ko po pala ng video. So, ayun mga kaset,
Yung pong hindi pa po, bago pa lang po dito sa aking channel, ayan, wag po kayong mahiya. Just comment down below. Paki-share na rin po ng video na to. Paki-like and share na rin po ng ating video. At yun, paki-subscribe na rin po doon sa mga baguhan po. Ayan, salamat po muli sa mga nanood ng video ko na to. Ayan, pasensya na po kayo. Medyo matagal na panahon din ako nakapag-video. Sobrang busy lang po ni Ma'am Sek nyo. Ayan. Maraming pong salamat. Ayan, manood lang po kayo. At kung may katanungan, ayan, comment down below lang po. Ayan, thank you so much po. Bye-bye and God bless.